Tayo po ay nasa Insight, Reaching the Word of God as it is. Ito po isang programa ng Dorothy Church Pandi na ang layunin ay mabasa ang buong kasulatan at matutunan kung ano ang sinasabi ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Samahan niyo po ako sa 30 minuto ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at hayaan natin na makapasok sa ating puso ang kanyang mga salita. Sa pag-uumpisa po ng ating gawain, tayo po'y umawit sa Panginoon. Awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Isang mabuting bagay ang bigay ng papuri, pagsambang awit sa ating Panginoon. Good morning po, Sister Menda. Isang sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko, na makapiling ka, umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, hihintay ng pag-usap mo. Pag-ising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko, na makapiling ka, umaawi, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pag-usap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila kayo, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Pag-ising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko, na makapiling ka, umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, nahihintay ng pag-usap mo. Ayaw ko magkulang ng kapangyarihan mo, ayaw ko magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Purihin ang Panginoon, patuloy po tayo sa presensya ng Diyos. Sa umaga nito ay sama-sama po natin bigyan ng isang sama-samang panalangin, paglaan ng isang panalangin sa Panginoon. Good morning po, Brother Len. Tayo po manalangin. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa lahat ng bagay na iyong ginagawa sa amin, sa mga biyaya, sa iyong pag-iingat, sa kalagayan ng aming buhay na mahirap
pero dahil sa inyo ay nagiging maligaya at mapayapa ang buhay na ito. Turuan niyo po kami, Panginoon, na laging manangan sa iyong mga sinasabi sa pamagitan po ng pananampalataya namin. Salamat sa pag-ari mong ganap sa bawat isa. Purihin po kayo. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. At hayaan niyong makapasok sa puso ng bawat isa ang inyong mga salita. Ito po ang aming dalangin. Pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Buksan po natin yung mga Bible natin. Sa Romans chapter 5, babasahin ko po ito. Pakishare niyo po yung ating live video para maabot po natin yung iba po natin mga kaibigan at mga kapatiran. Babasahin ko po, samahan niyo po ako. Ganito po ang sinasabi. Yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan din naman niya ay nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito, na diyan ay nagsisilagi tayo at nangagagalak tayo sa pag-asa ng kalwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan at ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi humihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa ating. Good morning, classmate Bennett Castro. Good morning, Sister Helen. Sapagkat nang tayo ay mahihina pa, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. Sapagkat ang isang tao ay bahagya ng mamatay dahil sa isang taong matuwid. Bagamat dahil sa isang taong mabuti, marahil ay may mangangahas mamatay. Datapwat pinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Lubha pa nga ngayong inaaring ganap sa pamagitan ng kanyang dugo, ay mga liligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway ay ipinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lubha pa ngayong nagkakasundo na ay mga liligtas tayo sa kanyang buhay. Good morning, Sister Juliper. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sapagkat ang kasalanan ay nasa sanlibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ngunit hindi ibinilang ang kasalanan kung walang kautusan. Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moses, kahit doon sa hindi nangagkasala man, ng tulad sa pagsalangsang ni Adan, na siyang anyo niyong darating. Datapwat, gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, sapagkat datapwat
ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ika-aaring ganap. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatuwid bagay si Jesucristo. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang pagsuway dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, ngayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ika-aaring ganap ng buhay. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. At bukod dito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapwat kung saan nananagana ang kasalanan, ay nananagana ang lubha, ang biyaya, upang kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Purihin po ang Panginoon. Okay. Sa araw po ito ay kakatagpuin natin ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. At umpisahan natin kung paanong sinabi ng Biblia, pinatunayan ng Biblia, na ang tao ay mapapahamak dahil sa kanyang kasalanan. Bagamat ang tao ay may katangian at kabutihan din naman sa kanyang sarili, hindi ito nagiging dahilan para maabsuelto ang isang tao sa pagkakasala. Dahil mayroong isang taong sumuway at nadamay ang marami. Ito'y si Adan na noong una ang pinagmulan ng kasalanan. No? Kaya ang lahat ng lahi na dumaan kay Adan sa makatwid ay ang buong sanlibutan ay nagkaroon tayo ng kasalanan, isang minanang kasalanan, at dahil doon tayo'y hindi nagiging matuwid sa mata ng Diyos. At hindi lamang ganoon, dahil dumating pa ang kautusan, ang law. Binigay ito ng Diyos kay Moises. Ang kautusan ay isang salamin. No? Ito'y sumasalamin sa isang tao na nagsasabi sa kanya na siya ay may kasalanan. Good morning po, Pastor Nestor. Dahil sa kautusan, lalo pang lumubha yung kalagayan ng mga tao na masabing tayo hindi karapat-dapat sa Diyos. Hindi tayo nakakaabot sa katwiran ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan na ating nagagawa, pati ng ating minanang kasalanan, ay kaparusahan. Siyempre, ayaw natin mga kapatid na dumating tayo sa punto ng ating buhay na tayo'y maparusahan. Ayaw natin na sa kabila ng buhay natin dito sa lupa na maikli, na hindi na natin na-enjoy mabuti dahil nakapaligid sa atin ang kahirapan, nakapaligid sa atin ang problema at pagdurusa. At pagkatapos sa buhay na ito, sa buhay na darating, ay maranasan pa natin yung parusa ng Diyos. Ayaw natin yon na mangyari. Kaya nga, purihin ng Diyos, tayo ay nakakilala sa Kanya, dumating tayo sa tagpo na malaman natin ang katotohanan, bagamat tayo nasa iba't ibang kalagayan noon, iba't ibang uri ng pananampalataya, ay ipinahintulot ng Panginoon na
dumating tayo sa kalagayan na maunawaan natin ang kanyang salita. Marami po ang hindi nakakaunawa ng bagay na ito.
Wala daw pong video, ay audio. Message na po kung meron na. Okay, tuloy po tayo. Purihin ng Panginoon dahil tayo binigyan ng pagkakataon na maunawaan mabuti ang salita niya na sa pagbibigay ng kanyang bugtong na anak na si Jesus, ito na lamang yung tanging paraan para maligtas ang tao. Kaya huwag na po tayong mag-aksaya ng panahon, kundi tanggapin natin ang Panginoong Jesus sa ating buhay. Mabuhay tayo ayon sa kanyang aral. Ang nananampalataya ay pagpapakita na tayo'y sumusunod sa kanyang sinasabi. Sino ang sasampalatayanan? Yung nagbibigay ng aral. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang lalagpas sa aral ni Kristo. Kaya kung ikaw'y nananampalataya sa Kanya, marapat lang na sundin mo ano yung sinasabi ng Panginoon. Tugon-tugon po yung mga bagay na ito para magawa natin ng nakaayon sa kalooban ng Panginoon yung ating ginagawa. Uumpisahan po natin yan sa pag-alam sa kalooban ng Panginoong Hesus. Ano ba yung kalooban ng Panginoong Hesus? Marami naman po yun. Mga bagay na gusto niya na magawa natin at mga bagay na gusto niya na maiwasan natin. Yan ang kalooban ng Panginoong Hesus. At malalaman lamang natin yan dun sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga sinabi na nasa salita ng Diyos. Kaya kung gusto niyong mahalaman kung ano talaga ang kalooban ng Panginoong Hesus o ano yung kanyang mga aral, ang pinakamabuting bagay, good morning Sister Nenita, good morning Sister Ria. Ang pinakamagandang bagay na umpisahan natin ay basahin natin yung Bible. Umpisahan natin sa New Testament. Umpisahan natin sa Matthew, Mark, Luke, and John. Tuloy-tuloy na basahin natin dahil yun yung mga panahon na ang Panginoong Hesus ay nasa lupa at nagsasalita, nangangaral. Kaya yung mga nagmumula sa kanyang bibig na itinuturo, yan yung mga aral niya na walang tapusan. Ito'y ipinasa sa mga apostol dahil ito yung kanyang mga unang alagad. At nang ang Panginoong Hesus ay umakyat na sa kanan ng Ama, siyempre lumaganap na ang salita dahil nag-umpisa ng humayo yung mga alagad. Nagkanya-kanya na ng lugar. Good morning, Pastor Dindo. Ang mga anak ng Diyos, nangaral sila hanggang sa ito'y makarating sa atin. Kaya naman, tayo binibigyan din ng pagkakataon ng Diyos na maipangaral ito. Ngayon, ang tanong, maipapangaral mo ba ito kung hindi mo naman binabasa? Hindi lalalim ang pananampalataya ng isang tao kung ang aral ng Panginoong Hesus ay hindi naman niya binabasa. Kaya mag-uumpisa po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang isang tao po na hindi nagbabasa ng salita ng Diyos, malabo pong lumalim ito hindi po maaaring lumalim ang isang tao dahil sa basta pakikinig. Oo, tayo'y lumalago sa pamamagitan ng pakikinig, pero dahil meron pa tayong ibang mga napapakinggan, paghahalo-halo natin yung mga bagay na napapakinggan natin. Kaya nga ang pinakamaganda sa pakikinig ng pure Word of God, para mapatunayan natin pure yung ating mga napapakinggan, basahin natin yung Biblia para malaman natin na ang isang sinasabi sa atin kung totoo ito o hindi. Kasi pag nagbasa ka ng Bible,
at meron kang narinig na nangangaral, mapapatunayan mo kung yung sinasabi ng nangangaral na yun, tama at totoo at hindi lihis. No? Bakit ko nasabi? Bakit malalaman na kahit ikaw ay malalaman mo na? Kasi ang banal na spirito ay tutulungan tayo ng mga anak niya na maunawaan ang salita ng Diyos upang hindi tayo mailigaw. Isang special privilege po yun na ibinigay sa atin ng Diyos, na iwanan sa atin ang banal na spirito at gamitin natin siya na daan para maunawaan natin yung kanyang mga salita. Sabi ng banal na kasulatan, kung kinukulang ka ng kaalaman, sa Santiago 1:5, ay humingi ka sa Diyos. Sa pamagitan ng paghingi natin sa banal na spirito, tutulungan niya tayo na maunawaan ang kanyang mga salita. Okay? Dahil tayo'y nagbabasa at nagpapalalim, no? Mapagtatagumpayan na natin yung buhay na ito. Kaya nga sabi sa verse 1, mayroon na tayong kapayapaan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang isang anak ng Diyos, kailangan matagpuan na talagang mapayapa ang kanyang buhay, bagamat may dinadanas na mga suliranin, problema. Dapat maipakita natin sa Panginoon na tayo'y payapa sa pamamagitan niya. Okay? Nagagalak tayo kahit tayo'y nahihirapan o napipighati o may problema. Okay? Ito yung ating paglago, mga kapatid. Tingnan natin yung verse 3. Sabi dito, hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan, ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay ng pag-asa. Tuloy-tuloy po yun. Kaya lumalalim ang iyong pag-asa kay Kristo kapag ka napapatunayan mo yung mga bagay na nababasa mo. Okay? Kapag dumating yung kapighatian o yung mga problema, dahil ikaw ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi ka naapektuhan. Hindi ka kagaya ng ibang tao na pag nagkaroon ng problema ay apektado na agad kasi mababaw ang pag-asa sa Panginoon. Pero dahil ikaw ay basa ng salita ng Diyos, nakikinig ka ng mga tamang dapat mong mapakinggan, kahit na dumating yung problema, napapalakas ng salita ng Diyos yung ating sarili. Kaya nga, kahit tayo nahihirapan, patuloy tayong nagtsatsaga na pagbigyan ang Panginoon sa kanyang gusto dahil alam natin na may resulta yung ating ginagawa. Okay? Dahil tayo nagtsatsaga, habang lumilipas ang panahon, pagpapatunay naman, napapatunayan natin na totoo nga, tama nga ang salita ng Diyos. At habang napapatunayan natin, lumilinaw na tayo'y lumalalim sa Panginoon at nagiging buong-buo na sa atin yung pag-asa na alam natin sa pagdating ng tamang panahon, sa pagbalik ng Panginoong Hesus, dahil sa pag-asang iyan, dahil sa pananampalatayang iyan, alam natin at umaasa tayong magiging mabuti yung buhay natin after ng buhay nito. Kaya yung mga tao, good morning, Manny, classmate, sa buhay na ito, bagamat ito'y mahirap, mga kapatid, kahit nga mayayaman, hindi nagiging maligaya sa buhay na ito. Kahit na hindi nagiging pamantayan, mga kapatid, sa buhay na ito, yung pagkakaroon ng maraming pera na tinatangkilik, kundi yung kasapatan ng Panginoong Hesus. No, kahit may pera ang isang tao, kapag wala ang Panginoong Hesus, ang buhay niya ay parang walang halaga. Kung gusto mo magkaroon ng kabuluhan ang iyong buhay, kailangan mo ang Panginoong Hesus na magliligtas sa iyo at magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Kaya mga kapatid, sa maikling oras ng pag-aaral na ito, tandaan natin, pananampalataya, kailangan natin manampalataya, hindi sa pamagitan ng
pagsasabing nananampalataya, hindi sa pamamagitan ng pag-iisip lamang na nananampalataya, kundi sa pagsasagawa ng isang bagay na ginawa ng Panginoong Hesus, na nagturo sa atin ng mga bagay kung paano tayo magkakaroon ng kapayapaan. Ang pananampalataya sa Panginoong Hesus ay ang pagsunod sa kanyang mga aral. Maraming pong salamat. Purihin po ang Diyos sa umaga ito. Pagpalain tayong lahat. Mamaya po, prayer meeting. Dumalo po tayo at magkaisa sa pananalangin. Kayo po'y manalangin. Ama, purihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa pagsama. Patubayan niyo po ang inyong mga anak. Ano man ang kanilang gagawin sa buong maghapong ito ay hinahayaan po namin na kayo ang kumilos ng mabuti sa buhay ng bawat isa. Huwag niyo pong hayaan ang inyong mga anak ay bumagsak at huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na maagaw ng kaaway, kundi bagkos makapanatili sa iyong presensya. Maraming po salamat, purihin ka. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po sa inyo lahat.